Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig. So muli po ay samahan niyo po muli ako upang tayo po ay muling mag-aral ng salita po ng Panginoon. Ano ho, ngayong gabi ay muli natin pong tunghayan ang ating pong pag-aaralan. At muli po natin pag-aralan yung paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagpapatotoo. Ano po? Yan po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At ako po inyong samahan muli. Ano po? At upang ating pong muling pag-aralan, yan pong paksaid po natin ngayong gabi. Ano po? So, ang ating pong pag-aaralan ay nasa Kapitulo 5, versikulo 42 ng Acts, mga minamahal. Kaya inyo pong subaybayan at atin pong pag-aaralan ito at upang tayo po ay muling mapaalalahanan at upang tayo po ay muling magkaroon ng kasigasigan, mga minamahal, sa pag-aaral, sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Ano? So kaya po, tayo po, sabi ko nga, bilang tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay nabibenepisyuhan po na yun, mga minamahal. Kumbaga ay tayo po ay pinagpapala din nun, mga minamahal. Kaya ngayong gabi ay muli niyo po akong samahan at ating pong tutunghayan ang ating pong pag-aaral ngayong gabi. Ano? Sabi po ng talata, akin mo munang babasahin. Sa verse 42, at sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Tingnan niyo po, inyo pong mapapansin dito ay at sa araw-araw sa templo. Yan po yung sabi. At sa araw-araw sa templo at sa bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Yan po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, atin pong muling subaybayan, atin pong muling aralin. Bakit mahalaga yung paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng pagpapatotoo. Ano yung connection na yun sa atin hong paglago buhay espiritual, paglagong espiritual. So tayo po muna yung manalangin. Tayo muna po'y pumikit. Mapagpala namin Diyos sa langit. Magandang gabi po. Muli ay kami po'y nagpapasalamat sa isang pribilehiyong muli na kami po ay makakapag-aral ng inyong pong salita. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Muli ay kami po ay humihingi ng gabay at pagpapaunawa. Banal na Espiritu, labas sa inyo pong pagpapaunawa ay hindi ko po kayang ipaunawa ang inyong pong salita. Patawad po sa mga kulangan, kasalanan, muli na inyong pong nasumpungan sa aming mga buhay, especially po sa inyong lingkod. Nawa po ng Diyos ay patuloy niyo po kami linisin at pakabanalin po ng Santong Espiritu. Magawa po namin ang inyong pong kalooban. At ako po inyong gamitin kasangkapan muli upang ang inyong pong salita ay maipahayag sa bawat makikinig pa inyong Diyos. Pagpalain niyo po nawa po at bigyan ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng banal na kasulatan ng Panginoon ngayong gabi. Pagpalain niyo po nawa ang aming gawain ito. At ang lahat po nito ay aming pong sinasamot, dinadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayo po ay mag-aral ng salita po ng Diyos at paglagong buhay espiritual muli ang ating pong pag-aaralan. Sabi po ng talata, at sa araw-araw sa templo at sa bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Yun po yung sabi ng talata. And daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Yan po yung sabi ng talata. Hindi sila nagsisipagtigil ng pangangaral ng ebanghelyo sa mga bahay-bahay. At yung ebanghelyong yun ay
ang Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Kaya yun po yung sinasabi ng talata. At alam niyo po, bago po yan nangyari, ito pong tagpo pong ito, bago po ito nangyari, kanilang talagang sila ay patuloy na nangangaral ng Panginoong ng salita ng Diyos sa mga tao. Kita na po nila yan sa Panginoong Jesus. Ano? Kaya nga sabi ng talata, kung ako hindi nagkakamali, sa Luke chapter 21, verse 37, ang sabi po dito, atin po munang, as our introduction mga minamahal, atin munang buklatin ang Luke chapter 21, verse 37. Ang sabi po ng talata rito, verse 37, at sa araw-araw ay nagtuturo siya sa templo. So, ito pong tagpong ito ay ang Panginoong Jesus. Ano? Nung siya po ay, sabi po, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mangakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So pagdating ng verse 37, at sa araw-araw ay nagtuturo siya sa templo. So kasama po ng Panginoong Jesus dito yung kanyang mga alagad at kasama po niya yung kanyang mga alagad na nagtuturo, mga minamahal, sa templo. So bago nila nagawa yun is nakita na talaga nila na yung fashion ng Panginoong Jesus nung siya po ay nasa pagkakatawang tao, nung hindi pa po siya, nung siya po ay nagkatawang tao bilang Diyos, siya po yung nagkatawang tao, ay fashion na po ng Panginoong Jesus yung pangangaral ng ebanghelyo or ng salita ng Diyos sa templo. Ano pang sabi ng talata diyan sa verse, as our introduction din? So, ang sabi po dito, Acts 7, Acts chapter 3 bare, hindi ako nagkakamali, yung aking nilagay. Tingnan niyo po yung kanilang passion sa pangangaral ng salita ng Diyos. Palibhasa ay nakita nila na yung kanilang leader, ang Panginoong Jesus, ay nangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Sila po ay hindi napatitinag. Bagaman po may mga persecution na dumarating sa kanya. Actually po, dito po sa chapter 5 ng Acts, meron po ditong persecution. Meron po ditong pag-uusig sa kanila. Mga minamahal, nung sila po yung nangangaral, meron po, mamaya po ating tutunghayan. Pero as our introduction, ay ating munang titingnan sa Acts chapter 3, verse 2 hanggang 10. Acts chapter 3, verse 2 hanggang 10. Sabi, at isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinala roon na siya'y inilagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ibig sabihin, yung pilay po ay nandun sa templo at inilalagay po ng magulang. Kumbaga nanghihingi ng limos. Kumbaga siya ay pulubi o nanghihingi ng limos. But sabi po dito, ito pagkakita kay Pedro at kay Juan, palibhasa, yung idea natin na sina Peter and John is laging nasa templo nangangaral. Naabutan nila yung pilay na naando doon. Yung idea po na sabi dito sa verse 5, chapter 5, verse 42, at sa araw-araw sa templo, nandoon po sila. Ano pa po sabi? Sa verse 3, ating pong ituloy. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, tingnan niyo po, talagang sina Peter and John ay hindi may mapigilan ng pangangaral sa templo at sa mga bahay-bahay. Yun po yung kanila pong nakita sa Panginoong Jesus na ang Panginoong Jesus po, na siya po yung nagkatawang tao, siya po ay palagi nasa templo at nangangaral, nangangaral ng salita ng Diyos. Ano pa pong sabi diyan sa Acts chapter 20? Ito naman po si Apostle Paul. Lahat po ng Kristiyano nakakilala, nakatanggap ng kaligtasan
ay dapat buhay yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Acts chapter 20 verse 20, ang sabi po diyan, kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na mapapakinabangan at hayag na itinuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. So talagang pag ikaw, excuse me po, pag ikaw ay Kristiyano, pag ikaw ay mananampalataya ng Diyos, pag ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, pag ikaw ay ligtas, mga minamahal, nanampalataya sa Panginoong Hesus, tiyak ng kaligtasan, pag namatay ipalangit, hindi maaaring hindi mo i-share yung natamo mong kaligtasan. Kaya nga sabi ng chapter 5 verse 29, ang sabi po, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So, bakit po nila nasabi yun? Dahil dito po sa verse 28, sa bundang taas, na sinasabi, ibinala namin mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. Saan pangalan ito? Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Dahil sila po nagtuturo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So ngayon, ang mga Saduseyo at ang mga Eskriba, mga saserdote ay naliligalig. Dahil sabi, pinununin nyo ng aral ang bayan nito. Sabi ng talata. Ba't nasabi niyan na sinasabi, ibinala namin sa inyo o sinabi namin sa inyo na huwag na kayong magsipangaral o mga turo kayo sa pangalang ito. At narito, pinununin nyo ang Jerusalem ng inyong aral. Yun, nandini po pala sa talatang ito. Ano? Pinununin nyo ang Jerusalem ng inyong aral. Talaga naman kaya po napuno yung Jerusalem dahil sila po ay talagang nangangaral sa salita ng Diyos. Imposible naman, parang ganito po. Ang buong Batangas, imposible pong mapuno ng aral ng Diyos ang Batangas kung walang nangangaral. Parang sa school, imposible mapuno ng estudyante kung walang papasok. Di ka ho? Di ka? Ganon din po. Ang sabi ng talata na sinasabi, di ba, ibinala namin sa inyo na mahigpit na huwag kayong mga turo sa pangalang ito. Di ka? Ang sabi ng talata, at narito, pinununin nyo ang Jerusalem ng inyong aral. At ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Verse 29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, datapwat, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa tao. Kaya yung mga minamahal, ang pagpapatotoo ay isa sa gawain dapat ng isang Kristiyano. Dahil si Apostol Peter and John at ang mga apostol, sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Actually, hindi lamang po diyan. Dito din po sa chapter 4, verse 18 and 19. Ang sabi po, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Doon pa lang, ilang beses na silang binalaan. Pagdating ng verse 19, datapwat si Pedro at si Juan ay nangagsasagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos inyong hatulan. Kung matuwid baga na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos ay inyong hatulan. Bakit? Ang sabi ng verse 20, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So, sabi na aming nangakita at nangarinig. Dahil kita nila ang Panginoong Jesus ay talagang sa pangangaral ng salita ng Diyos ay boldly. Talagang siya po ay masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Siya po ay talagang nililibot niya ang buong Jerusalem sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ganun din po ang nakita ng mga apostol sa Panginoong Jesus. Kaya ganun din po ang kanilang ginagawa.
Kaya nga sabi ng Romans chapter 1 verse 16, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. So yun yung kapangyarihan ng Diyos. Pag narinig ng tao na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas, mananampalataya sila sa Panginoong Hesus, maliligtas sila. No? Kaya yun po yung katotohanan na dapat tayong mangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Yun po yung dapat nating gawin. So ngayon natin pong ituloy yung ating pong pag-aaral. Diyan, ano po? So tayo po ay pumasok na ng point number 1 po natin. Ano sabi po ng verse 41? Tingnan niyo po, inyong mapapansin, ano yung gusto ng Diyos na maranasan natin sa soul winning? Ano? Dahil, kaya tayo inuutusan ng Diyos na gawin yung bagay na yon dahil merong purpose ang Diyos, kaya tayo inuutusan. Ang sabi ng talata, at sila ay nagsisiyaon sa kaniya, at sila ay nagsisang-ayon sa Kanya. At pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Tingnan niyo po, ang nangyari nung pangangaral ni Peter and John, hinuli sila, dinala sa Sinedrin. Tinanong, bakit kayo tuloy pa rin sa pangangaral ng salita ng Diyos? Ano yung binalaan na namin kayo ng mahigpit na wag na kayong mangangaral? So, sa madalit sabi, ang nangyari, merong tao na nagsabi sa kanila sa mga Pariseo, Eskriba at Saduceo. Verse 34, datapwat nagtindig sa Sinedrin ang isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan na pinapupurihan ng buong bayan at nang-utos na ilabas sa Sinedrin ang mga tao. Pagdating po ng verse 38, at ngayon sinabi ko sa inyo, huwag kayong mga kialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo'y mga sumpungan na nangakikihimok laban sa Diyos. Pagdating ng verse 40, at sila'y nagsisang-ayon sa Kanya, at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo at binalaan sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Tingnan niyo po, sila'y nagsulwining, hinuli sila, pinalo sila. Pagdating po ng verse 21, sila nga'y nagsiali sa harapan ng Sinedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. So ano yung makikita nating puntos na itinuturo ng talata? Pagdating po ng verse 41, ang sabi niyo po dito, and they departed from the presence of the council, rejoicing. Tingnan niyo po, makikita po ninyo yung rejoicing na talata. Kung kayo po meron diyang Bible sa inyo pong kung kayo pinanonood, may Bible po kayo diyan, inyo pong tingnan yung talata. Pinalo sila, di ba, sa verse 40. At sila ay nagsisang-ayon sa Kanya, at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo sila. Pinalo sila. Ay, kung kayo kaya ang paluin. Pag tayo pinalo, tayo magagalit. Pero sabi, verse 41, and they departed from the presence of the council, rejoicing. Ano munang makikita natin diyan? Na bakit tayo'y inuutusan ng Diyos na magpatotoo ng Ebanghelyo dahil merong gusto ang Diyos na mangyari sa atin. Meron ang gusto ng Diyos, merong gusto ang Diyos na mangyari sa atin. Ang sabi diyan, ang sabi po diyan ng talata, yung verse 41, and they departed from the presence of the council rejoicing. Ang sabi diyan,
Ang sabi po dito, we experience gladness in sharing the gospel. Yun po yung sinasabi ng talata. And they departed from the presence of the council, rejoicing. Alam niyo mga minamahal, kaya pala tayo ay inuutusan ng Diyos na mangaral ng salita ng Diyos upang maranasan natin yung tunay na kagalakan na gusto ng Diyos na maranasan nating mga mananampalataya ng Diyos. Yung tunay na kagalakan na gusto ng Diyos na maranasan natin, mga minamahal. Kaya nga sabi diyan ng talata, sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sinedrin na nangatutuwang sila'y bilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tingnan niyo po, sila'y karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan. So, alam niyo po mga minamahal, kaya isa sa dahilan, kaya sila'y natutuwa, dahil nagagawa nila yung kalooban ng Diyos. Dahil ganun din ang ginawa ng mga tao sa Panginoong Hesus. Nung ang Panginoong Hesus ay nangangaral, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga inaalihan ng demonyo, nagpamulat ng bulag, nagpalakad ng pilay, nagpasalita ng pipi, lahat, etc., lahat ng sakit pinagaling niya at nangaral siya sa mga tao, and yet ang isinukli ng mga tao sa Panginoong Hesus ay masama. Kaya sabi ng verse 41, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to the suffer shame for his name. Tingnan niyo po, counted worthy, karapat dapat. Alam niyo po, mahirap pagka yung sa pilian, mahirap sa pilian po, mahirap pagka kayo po'y pinipili, hindi kayo karapat-dapat dahil lalo na sa pag-apply, merong guideline, at least pleasing personality. Pleasing personality, ay patay tayo diyan, bagsak tayo diyan, So, at least high school grad, At least 5'8" ang height, fluent in English, So, hindi tayo karapat-dapat. Alam niyo po, kung kayo po ay matanggap na wala ni isa ang qualification na hinahanap sa inyo, talagang kayo matutuwa. So, ito pong mga ito, sila po ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng negosyo. Dahil may mga reliyon pong nangangaral ng negosyo. Hindi. Sila po'y nangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus at sila po'y natuwa nung sila po'y nangangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus, sila po'y inuusig. At yun po yung kanilang ikinatutuwa dahil kahit sila'y inuusig, ito po ay sabi ng talata diyan is rejoicing that they were counted worthy to the suffer shame for His name. Yun po yung sinasabi ng talata. Kaya mga minamahal, we experience gladness in sharing the gospel kung tayo talaga ay magpapahayag ng salita ng Diyos, mararanasan natin yan. Alam niyo po, nung kami po, sabi ko nga sa inyo, nasabi ko na naman po nung kami po nasa plaza, nag-share, kami ho'y Bible student pa noon at merong assignment sa amin ng aming teacher na sa ganito ay i-google ninyo na makapagbigay kayo ng tracts. At merong goal, assignment po yun sa amin, o tracts, at least 100 tracts every day. Yan, bibigay kami sa plaza. So, sa madalit sabi, ikwento ko na naman ito sa inyo, kami po ay nangaral na salita ninyo sa plaza, pinagbawalan kami ng security guard. At hinuli kami. Dinala kami doon sa may outpost. Meron po doon, dinala ko kami sa mataas. Ngayon, nung kami po ay dinala doon, nakita po yung aming trucks. Kilala ko doon trucks ito. Kasama niyo ba itong pastor na ito? Sabi po namin, opo. Kasama po namin yun. Yung kagalakan namin, dahil sinusunod namin
nung kami sumusunod sa salita ng Diyos at hindi kami na dahil may pangako ang Diyos, alam niyo po yung kagalakan ay suwabe. Kumbaga po ay fulfilling yung kagalakan dahil nagawa mo yung salita ng Diyos sa kabila ng may persecution, hindi ka dahil ginabayad ka ng Diyos. Yung kagalakan po, kami tuwang-tuwa. Kasama ko si Pastor Mel Mark, yun, nasa Tabangaw na ngayon. Kami ho'y dalawang tandem, kami po'y nangangaral ng salita ng Diyos. But yung kagalakan na hindi masayon dahil sa kabila ng may persecution, dahil sa aming sinunod ang Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos, kami hinuli, ayun pala yung dulo, all things work together for goods, mga minamahal. Dahil kilala ng isang pastor na kasamahan natin, yung mataas, at kami pinawalan. Parang ganito. Pero hindi kami pinalo. Sina Peter po'y pinalo. But sabi, yung reaction nila, sila ba'y nagmurmur? Sila ba'y umungol sa Diyos? Hindi. Sabi niyan, sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sinedrin na nangatutuwang sila'y nakabahagi. Saan? Nakarapat dapat na magbata ng kalimurahan dahil sa pangalan. Kaya, alam niyo po, ang gusto ng Diyos sa atin, at alam niyo po, imposibleng hindi kayo lumago pagka kayo masaya. We experience gladness in sharing the gospel. Kaya kung gusto niyo pong sumaya sa buhay pananampalataya, magpahayag po kayo ng salita ng Diyos, lalo na po pagka mayroong naliligtas na kaluluwa. Talaga naman. Sabi nga ng talata ay ang kaluluwa ay mahigit pa sa mundong ito. Mahigit pa sa mundong ito. Mahigit pa sa mundong ito ang kaluluwa. Pag ang tao ay naligtas, mas mahigit pa sa mundong ito. Kaya kung gusto niyo talagang magkaroon ng tunay na kagalakan, yung fulfilling na kagalakan, ay share. Magpahayag kayo ng salita ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano ang tamlayin sa paglilingkod sa Diyos, ang tamlayin sa ministry, ang tamlayin sa buhay espiritual, dahil nga wala nang ginagawa na bahagi na pinagagawa ng Diyos sa atin. At yun ay yung isang gusto ng Diyos na gawin natin is sharing the gospel. Kaya nga sabi, go. Magsiyaon nga kayo. Na gawin ninyong mga alagad ang bawat bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na itinuturo ninyo sa kanila, na kanilang ganapin. At sabi? At narito ako sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya mga minamahal, ang gusto po ng Diyos sa atin, kung gusto mong maging laging revive, kung gusto mong laging masaya ang iyong buhay pananampalataya, share the good news. Share the gospel. Share the Lord Jesus Christ. Kaya yun po yung napansin nila ng mga Parseyo at ng mga Eskriba at Saduseyo. Nang sabi nga niyan sa verse 40, at sila ay ang sabi po diyan sa verse 28, na sinasabi, binalaan naming mahigpit na sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito, at narito pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral, at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ibig sabihin, binalaan na sila na huwag na magsipangaral. Nasabi pa nga dito sa chapter 4, verse 1, at nang sila'y nagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapis sa kanila ang mga Saduseyo at ang puno sa templo at ang mga saserdote. Palibasa ay totoong nangababagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay ng maguli sa mga patay. Talagang itong mga saserdote at mga Saduseyo ay galit na galit. Dahil kanilang inaaralan ang mga tao, ang pagkabuhay ng mangguli. Sabi diyan? At ano pa sabi diyan? Sa chapter 4, verse 17. Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan, na buhat ngayon huwag na silang
mangagsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. Tingnan niyo talagang itong mga saserdote at saduseyo ay binabalaan sina Peter and John na huwag mangaral. Huwag kayong mangaral dito. Bawal kayong mangaral dito. Kaya pagdating dito po sa chapter 5 verse 28, ito po muna, sabi diyan, verse 17, datapwat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Saduseyo at sila'y nangapuspos ng kainggitan dahil nangangaral si Peter. Nainggit, talagang inggit. At ang sabi diyan, at kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguan. Tintinin nyo. Kaya, nabilanggo na, hinampas na. Ba't sabi dito? But still, and they depart from the presence of the council rejoicing. Bakit ganyan? Ba't ganun na lamang ang kanilang kagalakan? Dahil nagagawa nila yung kalooban ng Diyos. At alam niyo po, para tayo sumaya bilang isang Kristiyano sa ating buhay pananampalataya, tayo lalago, share the gospel. Tayo po'y magpatotoo. Tayo po'y magpatotoo ng ibang helyo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy. Matindi po yun. Ano po ang nangyari kay Apostle Paul? Merong mga tanika lang na naghihintay sa kanya, parang naranasan na Peter and John. Yan din po. Kaya nga sabi niya, verse 19, sabi po diyan, verse 23 ng chapter 20, maliban ang pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. So maraming problema si Apostol Pablo. Ba't anong nangyari niya? Sabi niya, but none of these things move me. Ano yung mga things na hindi nagpalis sa kanya sa ministry, sa pangangaral ng salita ng Diyos? Marami. Basahin po ninyo ang Book of Acts, makikita po ninyo dyan. Neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy. With joy. Yun Bakit sa kabila ng may persecution, so that I might finish my course with joy. May kagalakan. Gusto niyang tapusin yung kanyang paglilingkod ng may kagalakan. Dahil ang kagalakan ng isang Kristiyano, sabi diyan, upang maranasan natin yung kagalakan, gawin natin yung pangangaral ng salita ng Diyos. At kung gusto niyo pong maranasan yung kagalakan na nararanasan nila at mararanasan natin, share the gospel. Magpatotoo tayo. Kaya nga sabi, na sila'y, verse 41, sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sinedrin na nangatutuwang sila'y nangakabilang na karapat-dapat na magbata ng kalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yan niyo po. Yung iba nga ay tuwang-tuwa na sila'y nakilala dahil sila ay naging bayani sa gera, naging bayani, etc. Ito po ang sabi, sila'y nangatutuwang mainam, sila'y nangabilang, nangakarapat-dapat, na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya pula sila natutuwa sa kabila ng may persecution dahil kita nila ganito din nangyari sa Panginoong Jesus. Ganito rin ang nangyari sa aming Panginoon. Kaya sila'y natutuwa dahil yung mga sa kabila ng ang ginagawa nila ay ayos, ay nagagalit ang mga taong ito, kinagagalitan sila na sila katulad ng Panginoong Jesus. Kami karapat-dapat na sabi diyan,
sila'y nangakabilang ng karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus. So yun ang dapat mangyari sa atin. Tayo matuwa. At alam nyo, isa din kaya ang Kristiyano matutuwa dahil nagagawa niya yung kalooban ng Diyos. Yun. No? Kaya naranasan ng Panginoon Jesus yun dahil ginawa niya yung kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Sabi nga niya naway huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyong kalooban. So, ang kagalakan ay ating mararanasan yung lubos na kagalakan kung tayo ay susunod sa Diyos, sa kalooban niya. At isa sa kalooban ng Diyos, ayun pong palagi ang pagpapatotoo. No? Number 2, sabi po dyan sa chapter 5 verse 12, sabi po dito, verse 12 hanggang 14, at sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan at sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Datapwat sino man sa mga iba ay hindi nangahas na makisama sa kanila, bagaman sila'y pinapupurihan ng bayan. Ang sabi po diyan, but the people magnify them. But the people magnify them. Bakit sila yung pinapupurihan ng bayan? Ang sabi po diyan, ang sabi po diyan, at sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Ibig sabihin, makikita po natin diyan, many people are glorifying God. Yun po. So, dahil sa kanilang kasidhian sa pangangaral ng salita ng Diyos, maraming tao ay gino-glorify ang Diyos. Ano po? Dahil sa kanilang kasidhian ng pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag may taong naliligtas, kapag may taong nakakakilala sa Diyos, na ikaw ang ginamit, alam niyo po yung taong yung magpupuri sa Diyos. Ano? Kaya ang mahalaga po, kaya napakahalaga po ng pangangaral ng salita ng Diyos upang ang tao ay mailapit natin sa Diyos. At upang yung taong mailapit natin sa Diyos ay makakilala sa Diyos at mapapurihan ang Diyos na lumikha sa Kanya. Hindi na si Satanas ang pinapupurihan kundi yung Diyos. Gino-glorify niya ang Diyos. Dati po ako hindi ganoon. Hindi ako nagpupuri sa Diyos. Busong ho ako sa Diyos. But nung ako po'y napangaralan ng salita ng Diyos, naabot ng biyayang pangangaral ng salita ng Diyos, salamat po sa Diyos at pinapupurihan ko po ngayon ng aking buhay ang Diyos. Kaya napakahalaga po ng pangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. So kaya wag niyo pong ipagkait, wag po natin, lalo na po tayo mga mananampalataya, wag po natin ipagkait sa mga taong wala pang kaligtasan, hindi pa nakakatiyak ng pag sila'y namatay ipalangit, wag po natin ipagkait yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa bawat taong mananampalataya sa Panginoong Jesus. Wag po natin ipagkait, mga minamahal, dahil ang pag-asa ng tao ay ang Diyos, ang Panginoong Jesus. At sila po pag nakakilala sa Diyos, they glorifying God. They glorifying God, mga minamahal, na katulad po natin. Kaya, mga minamahal, ang utos po ng Diyos sa atin is, go, magsiyaw niya kayo na inyong, magsiyaw niya kayo sa buong, sabi po ng talata, sa Matthew, magsiyaw niya kayo na si inyong gawing mga alagad at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na inyong itinuturo sa kanila na kanilang ganapin. Na kanilang ganapin
ang mga bagay na sinabi ko sa inyo. So kaya paano nila magaganap kung hindi nila alam yung salita ng Diyos? Kaya mga minamahal, kung gusto po nating meron pang taong magpuri at magpasalamat sa Diyos, mangaral po tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang tao po hindi magkukusa na lumapit sa Diyos. Naku po, yan po yung katotohanan. Wala pong taong magkukusang lumapit sa Diyos. Ako po'y naniniwala diyan. Dahil sa dinami-dami na po ng amin pong napangaralan, bahay-bahay, school sa Dagata National High School, Bilobo National High School, San Isidro National High School, Pinagbayanan National High School, Tilambo National High School, pero nasaan yung pinangaralan ng salita ng Diyos? Alam naman ng tao na Diyos ay mabuti. Pero dahil walang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, hindi nalapit ng tao. Liban ang tao, ang Diyos ang maglapit, ang lumapit sa kanila at ilapit ng Panginoong Jesus sa Ama. Yun po. Walang taong magkukusang lalapit sa Diyos. Kaya mga minamahal, ang pag-asa ng taong yun na laban sa Diyos, kaya nga sabi ng Job chapter 21 verse 14, at sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Ayaw namin makinig ng salita mo. Ayaw namin makaunawa ng salita mo. Ayaw namin lumapit sa iyo. Kaya tayo inuutosan ng Diyos na mangaral ng salita ng Diyos sa mga tao dahil ang tao ay walang gusto sa Diyos. Liban ang sila'y kilusin ng banal na espiritu, saka sila magkakagusto sa Diyos. Walang taong gusto sa Diyos. Dahil kung ang tao, tinan niyo po, sabi ko nga palagi, example ko po palagi, pagka ang pangulo ng barangay, pagka ang tao ay nakabalita, ang mga tao sa barangay ay nakabalita na ang pangulo ng barangay ay magbibigay ng isang kabang bigas, sabihin ko po sa inyo, patikar na, ay talagang manghihiram ng motor, kahit walang lisensya, makakuha lang ng isang kabang bigas. Dahil need nila ng kanilang physical. Pero yung spiritual, kaya ang tao ay walang desire na hanapin, gustuhin ang Diyos sa kanilang buhay dahil patay spiritual. At liban ng banal na espiritong kumino sa kanilang buhay, mapangaralan ng salita ng Diyos at pagpaliwanagan ng Diyos ang kanilang isipan, doon lamang sila gugusto sa Diyos. Kaya mga minamahal, ito po yung purpose kung bakit po tayo nangangaral ng salita ng Diyos. To glorify God. At kapag tayo nangangaral ng salita ng Diyos, maraming tao, halimbawa ang tao, pag tayo nangangaral at maraming tao naligtas, they glorifying God. Pasasalamatan at papupurihan nila at sasambahin nila ang Diyos. Biruin niyo ako dati, lahat naman ho tayo mga mananampalataya ng Diyos. Sinasamba ba natin ng Diyos? Hindi. Maraming tao, kaya lang lalapit sa Diyos dahil merong gusto. Panginoon! Alaala ko ho yan nung ako high school. Nung ako graduate, nung ako high school, tanda ko po talaga yon. Nung ako po high school, alaala ko po yan. Sabi ko, Panginoon, ako'y bigyan mo lamang ng bike. Ako'y sisimba. Linggo-linggo. Doon pa po, sa Catholic Church sa Batangas. Babaykin ko yun. Yun yung commitment ko sa Diyos. Hindi pa ako Kristiyano noon. Mga minamahal, hindi pa ako Kristiyano. Nagsabi lang ako sa Diyos. Dahil ang gusto ko, parang kang ang Diyos, ang gusto, Panginoon, bigyan mo ko. Panginoon, parang kang karapat dapat akong bigyan. Ba't Panginoon, hindi mo ako binibigyan? Panginoon, bigyan mo ako. Yan ang tao. Lalapit lamang sa Diyos pag may kailangan. Pero pag wala, hayaan ang buhay, sagana ang buhay, walang problema ang buhay, naku po, kaya mo pa yan maputap-tapan sa Diyos, palapit sa Diyos. Wala. Sabihin pa gaya ng Bible kung hindi totoo. Kaya ang pag-asa ng tao na naliligaw ng landas is sharing the gospel. Magpahayag tayo ng salita ng Diyos. Lalo na po tayong mga mananampalataya ng Diyos.
tayo po ang gumawa ng paraan. Tayo po ang gumawa ng paraan. Walang taong makalalapit sa Diyos. Tayo po, inuutosan ng Diyos, mangaral ng salita ng Diyos, upang ang tao ay makaunawa at makaintindi na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig, lalo na po sa mga membro ng God is Able ng Baptist Church, yan po ang pag-asa ng tao. Atin pong i-share ang mabuting balita. So, number 3, bakit tayo inuutusan mangaral ng Diyos sa mga tao? Number 3, ang sabi po ng talata sa verse 16 ng Acts. Ang sabi po diyan, Acts chapter 5 verse 16. At nangagtipon din naman, hanggang ano po ito, hanggang verse 42 na. Akin mong babasahin, hindi po matamang subaybayan. Ang sabi po diyan ng verse 16, at nangagtipon din naman ang karamihan mula sa mga bayang na nasa palibot-libot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahirapan ng karumaldumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Datapwat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Saduseyo at sila'y nangapuspos ng kainggitan. Nainggit kay na Peter and John dahil sila'y nangangaral ng salita ng Diyos, kaya nilang magpagaling ng pilay, magpalayas ng demonyo, sinaalihan, etc. Mga sakit na nabihirang magamot, kaya nilang pagalangin. Kaya nainggit yung mga saserdote at Saduseyo. Verse 18, at kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila inilabas. At sinabi, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Ano po yung makikita nating gustong iparanas ng Diyos din sa atin, naranasan ni Peter and John? Yung they experience the goodness of God. Yung kabutihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa atin. Natin ninyo, kahit sa kabila ng persecution, sa kabila ng problema, nakita pa rin nila yung kabutihan ng Diyos. Tamo, sabi ng talata din, ating pong babasahin. Sabi po diyan, verse 18, at kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Parang sa sa kuta o kaya sa siko, may bilangguan diyan. Binilanggo. Datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas at sinabi, magsiyahon kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Tingnan niyo po, dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos, they experience the goodness of God. Paano kaya kung tayo matigas ang ulo sa Diyos? Mga minamahal, kaya hindi natin maranasan yung kabutihan ng Diyos, even sa mga mananampalataya, tayong mga mananampalataya, kaya hindi natin maranasan yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi natin malasap yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay dahil sa katigasan ng ating ulo. Kaya hindi natin maranasan yung kabutihan ng Diyos na gusto niya iparanas sa atin dahil sa katigasan ng ating ulo. But dahil sa pagsunod nila, na gawin yung kalooban ng Diyos, mangaral ng salita ng Diyos, they experience the goodness of God. Nakulong sila, biruin nyo, ano kaya kung tayo nakulong sa droga? Dahil nahuli ka, dahil ka nagdodroga, natukhang ka. Tayo, ano kaya kung nung kami ay doon sa plaza, ay kami ay ang ginagawa namin doon ay kasamaan. Yung literal na nagkakalat kami, nakain kami ng pagkain, tinatapon lang namin.
Abi siguro kami siguro natangkal na kami. Pero dahil sa ginawa namin yung kalooban ng Diyos, ultimong ako at si Pastor Milmar ay na-experience namin yung kabutihan ng Diyos by sharing the gospel. By sharing the gospel. At mararanasan, patuloy na mararanasan natin yun kung gagawin natin yung kalooban ng Diyos. Dahil kaya nila na-experience yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung magandang kalooban ng Diyos dahil sinusunod nila yung Diyos. Kaya nga sabi ng talata at kanilang sinunggaban ang mga apostol. Bakit nila sinunggaban? Bakit sinunggaban ng mga saserdote at mga saduseyo? Dahil sila'y nangangaral ang salita ng Diyos. So sinunggaban, ikinulong. So, nung ikinulong, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan. Talaga naman. Ang sarap ng maranasan nun. At talagang hindi lang kagalakan, yung many people, they glorify God, at yung goodness ng Diyos ay mararanasan natin sa ating buhay. Gusto niyo po bang maranasan yung kabutihan ng Diyos? Yung lasap na ranas, yung kabutihan ng Diyos, gawin niyo po yung kanyang kalooban. At isa sa kalooban ng Diyos na ipinagagawa ng Diyos sa atin is sharing the gospel. Palagi ang magpatotoo. Yun po. Kaya sabi niya ng talata, ito pa, meron pa po dito. Sila sabi, verse, magsihayo kayo. Verse 19, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon, sinugo ng Diyos, ang anghel niya, at sinabi sa anghel, buksan mo nga yung bilangguan, palayain mo si Peter, yung mga apostol. Talaga naman kabuti ng Panginoon. Sabi po verse 20, verse 19, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas at sinabi, magsiyaon kayo at magsitayo kayo sa templo. Talagang, kahit kayo hulihin. Nahuli kayo dahil kayo yung nangangaral. Sige, bubuksan pinto, magsiyaon uli kayo. Magsitayo uli kayo sa templo. Sabi, magsitayo uli kayo sa templo. At sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Ang Panginoong Hesus, pagdating ng verse 21, at nang marinig nila ito, ay nagsipasok sila sa templo. Doon na nga nahuli. Talagang bumalik pa ulit doon. Talagang mararanasan po natin yung kabutihan ng Diyos pagka tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung gustong maparanas. Kaya sabi ng Diyos sa atin, kaya inuutosan tayo ng Diyos na palagi ang magpatotoo upang maranasan po natin yung kabutihan ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos na nasa sa atin. Ano sabi diyan? At nang marinig nila ito, ng mga apostol, ay nagsipasok sila sa templo na nang magbubukang liwayway at nagtuturo datapwat dumating ang dakilang saserdote at ang mga kasamahan niya at pinulong ang Sinedrin at ang buong Senado sa mga anak ni Israel at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. So, ang sabi, nagpulong yung mga saserdote, akala nila nandun pa si Peter sa bilangguan, pero pinalabas na ng anghel ng Panginoon. Pinalabas na ng anghel ng Panginoon. Verse 22, datapwat ang mga punong kawal na nagsipag paroon ay hindi sila nasumpungan sa bilangguan dahil pinalaya na ng Diyos. Pagdating ng verse 23, at sinabi, aming narat ng totoong mabuti ang pagkalapat ng bilangguan at nakakatayo sa mga pintuan ng mga bantay, datapwat ng aming buksan, wala kaming nasumpungan sinuman sa loob. Tingnan niyo po, may bantay, nakalapat ang pinto, pero wala doon sina Peter at ang mga apostol. They experience the goodness of God. At mararanasan po natin yung kabutihan ng Diyos kung tayo po talaga susunod sa Diyos. Yan po yung sabi ng Bible. Yan po yung tunay. Tunay po yung sinabi ng Bible, tunay po yan. Naranasan ko na rin po yan sa aking buhay. Naranasan ko na po yan sa aking buhay. Sige po, ating pong ituloy. Na magkagayon na paroon ang Pangulo. Verse 25, at may dumating na isa at nagsabi sa kanila, narito
ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nakatayo sa templo at nagtuturo sa bayan. Talagang may dumating, pinuntahan yung mga dakilang saserdote at mga saduseyo, pinuntahan sila. Yung inyong ibinilanggo, nandoon, nangangaral na uli. No? Tingnan nyo, kung inyong babasahin, nakakagalak ng puso na ang Diyos kumikilos sa kanilang mga buhay. Verse 26, na magkagayon na paroon ang Pangulo na kasama ang mga punong kawal at sila'y dinalang hindi sapilitan sapagkat natatakot sa bayan, baka sila'y batuhin. Tingnan nyo po, noong alam nila na ang Diyos ang nagawa at sila'y kilala ng buong bayan na ito yung mga apostol ng Diyos, nabasa ko po sa komentary, sila'y dinalang nakikiusap sa kanila. Nakikiusap sa kanila. Na sumama kayo sa amin. May verse 28. At sinabi, verse 27, at nang kanilang mga dala sila, ay kanilang iniharap sa Sinedrin, at tinanong sila ng dakilang saserdote, na sinasabi, di ba'y binalaan na namin mahigpit sa inyo, na huwag kayong magturo sa pangalang ito? At narito, pinupuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito, ang Panginoon Jesus. Verse 29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So, inutusan kami ng Diyos Hindi kami makikinig sa inyo. Sa Diyos muna kami makikinig kaysa sa tao. Kaya sabi diyan, sa verse, ito pa, naranasan pa nila yung biyaya ng Diyos. Siya'y, sa madalit sabi, nangaral sila, pagdating ng verse 34, datapwat nagtindig sa Sinedrin ang isang Pariseyo, verse 33, siya'y pinadakila ng Diyos, nangaral pa si Peter, ng kaniyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Verse 32, at kami mga saksi ng mga bagay na ito at gayon din ang Espiritu na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa kanya. Verse 33, tingnan niyo po, nangaral si na Peter at ang mga apostol. Verse 33, tingnan niyo po yung response ng mga Pariseo at Eskriba. Sabi po dito, dapat sila ng kanilang marinig ito ay nangasugatan sa puso at nangagpasyang sila'y patayin. Narinig, nangaral na ang Panginoong Jesus, ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus, na siyang inyong pinatay, na ibinitin sa isang kahoy. Nangaral si Apostol Pablo, kayo si Apostol Peter, nangaral, kayo ang pumatay. Diyan, sa madalit sabi, etc. So, nung marinig ng mga saserdote at mga saduseyo, datapwat sila ng kanilang marinig ito ay nangasugatan sa puso at nagpasyang sila'y patayin. Ay talagang papatay na sina Peter at ang mga apostol, pero may pumasok. Na-experience uli nila yung kabutihan ng Diyos. Verse 34, datapwat nagtindig sa Sinedrin ang isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel. Anong ginawa? Doktor sa kautusan na pinapupurihan ng buong bayan. Tingnan nyo, dakilari, pinapupurihan ng buong bayan. At nangagutos na ilabas sa Sinedrin ang mga tao. Pagdating ng verse 35, at sinabi sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, ay mga ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito, sa mga apostol. Kung ano ang inyong gagawin, sapagkat bago pa, sa madalit sabi, bago pa daw lumitaw sila Peter and John, ng mga apostol, ay meron nang lumitaw. Na sino yon? Bago pa, si Tadeus, na siya'y namatay at nawala yung kanyang mga followers. At yung isa naman ay si Judas, siya'y lumitaw at nawala ang kanyang mga followers. Verse 38, at ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga kialam sa mga taong ito. Papatay ninyo, hop. Huwag ninyo papakailaman yan. Bakit? Ang sabi ng talata,
sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila. Talaga naman yung biyaya, yung kabutihan ng Diyos ay naranasan ni na Peter and John. Ano pa sabi? Verse 38, pabayaan ninyo sila sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasa katulad yung dalawang lumabas. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo'y masumpungan na nakikihimok laban sa Diyos. Talagang ang Diyos ang kumilos. At sila'y nagsiyaon at sila'y nagsisang-ayon sa Kanya. Kay Gamaliel, nagsisang-ayon yung mga saserdote at ang mga Saduseyo. Hindi napapatayin. Anong ginawa? At sila'y nagsisang-ayon sa Kanya. At pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila. At ibinala sa kanila na huwag silang mga salita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Hindi na pinatay. Hindi kayo sabi, papatayin? Nagalit? Papatayin? Dumating si Gamaliel. Huwag kayong mga alam diyan, dahil kung yan ay sa Diyos, hindi nyo mapipigilan. Pero kung yan ay sa tao, mawawasak yan. Pero, kaya, at nagsisang-ayon, yung mga alipores ni Satanas. So, ang ginawa, pinalo. At pinawalan sila. Pagdating ng verse 41, sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sinedrin na nangatutuwang sila'y kabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoon. So, sila'y tuwa yung gladness. At pagdating ng verse 42, dahil hindi nga mapigilan at sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Kaya mga minamahal, sumunod lang po tayo sa Diyos. Ano mararanasan natin? Gladness and sharing the gospel. Pandalawa, mararanasan din ng mga tao yung many people, makikita natin at mararanasan natin yung maraming tao ay magpapasalamat, they glorifying God. At number 3, mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal, lalo na po sa mga mananampalataya, ang utos po ng Diyos sa atin, share lang. Magpahayag ka lang ng salita ng Diyos. Meron niyang tutugon. May mga tupa ang Diyos. May mga anak ang Diyos. Kaya sa mga bisita po namin, sa mga bisita po namin, kung kayo po hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, pag kayo po'y namatay, kayo po'y palangit. Kayo po'y magsisi ninyong kasalanan at manampalataya po kayo sa Panginoong Jesus bilang tangi po ninyong tagapagligtas. Na naranasan po namin. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapanig, yun po, lalo na po sa aming mga bisita. Kayo po ay ang purpose po ng pangangaral na ito ay upang kayo po ay manampalataya sa Panginoong Jesus bilang tangi po ninyong tagapagligtas. Upang kayo po ay makatiyak 100% na pag kayo ay namatay, you are bound to heaven. Kaya sa mga bisita po namin nanonood, ang pag-asa po ninyo ay hindi po relihiyon, hindi po mabuting gawa, hindi po kung ano-ano, kundi ang pag-asa po ninyo na ipinapangaral po namin at ipinapangaral po ng mga apostol, ni Peter and John, even ni Apostle Paul, lahat po ng mangangaral ni Kristo ay ang Panginoong Jesus. Siya po ang inyong pag-asa. Kaya po mga minamahal, namin taga-subaybay, tagapakinig, si Jesus Christ ang pag-asa ninyo. Sa atin naman po mga Kristiyanong naligtas, kung nasa sa atin pong pag-asa, huwag po nating ipagkait sa mga taong napapahamak. So tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po nawa ang salitang nahasik. Huwag po Panginoon na kayo pong patuloy magpala at magpaunawa sa bawat pagpalit. Salamat po at ingatan niyo po kami sa gabi nito. Ang lahat po nito ay aming pusamot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So bukas po ulit, inaanyayahan po ulit namin kayong manood sa ating pong online Bible study po. Salamat po at magandang gabi po sa inyo.